Ang Invisible Universal Church ay tumutukoy sa lahat ng tunay na mananampalataya kay Jesucristo mula sa iba't ibang dako ng mundo. Ano man ang denominasyong kinabibilangan, tinatawag itong invisible o di nakikita dahil tanging ang Diyos lamang ang lubos na nakababatid. Kung sino talaga ang mga tunay na kabilang dito, yaong may tunay na pananampalataya at nabago ng Espiritu Santo. Hindi ito isang organisasyong pisikal, kundi isang espiritual na realidad na binubuo ng mga ligtas kay Kristo. Ayon sa Biblia, sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, nakikilala ng Panginoon ang kanyang mga kaniya. At sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 13 ay itinuturo na ang lahat ng mananampalataya ay bahagi ng iisang katawan sa pamamagitan ng Espiritu. Sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 27, binanggit din na si Kristo ay ibinigay ang kanyang sarili para sa Iglesia upang ito'y pakabanalin. Sa mga seminaryo at araling theological, ang konseptong ito ay mahalagang bahagi ng ecclesiology, doktrina ng Iglesia, kung saan pinaghihiwalay ang panlabas na Iglesia, visible church, na maaring may halo ng di tunay na mananampalataya, at ang tunay na Iglesyang spiritual, invisible, na kinikilala lamang ang Diyos. Ang pagiging bahagi ng Invisible Universal Church ay hindi nakasalalay sa pagiging miyembro ng isang partikular na denominasyon o lokal na iglesia, kundi sa tunay na pananampalataya kay Jesucristo. Sa pananaw ng Biblia at maraming theological na pag-aaral sa mga seminaryo, ang pinakamahalaga ay ang personal na ugnayan sa Panginoon, isang pananampalatayang totoo, buhay at nagpapakita ng bunga ng pagpapagong loob. Pinapakita ng katuruan ito na ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa panlabas na pagsunod sa relihiyon, kundi sa panloob na pagtatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Kaya higit na mahalaga ang pananampalataya kay Kristo kaysa sa pagiging miyembro ng anumang organisasyong pangrelihiyon. Ang tunay na iglesia ayon sa Biblia ay binubuo ng mga taong iniligtas ni Kristo at nabubuhay para sa kanyang espiritual na katawan na hindi lubos na nakikita ng tao, ngunit ganap na kilala ng Diyos.